Once again, kumusta na usab kamong tanan mga igsoon, mga kahigalaan ko din na sa Dios ang grasyag panalangin kaloyon ta sa tong langit ng amahan sige hapon maana ka na tong tanan o welcome sa another day of Bible study din ni sa programatang The Sovereign Grace Hour. Salamat sa Ginoo nga nagagoon kining mao nga tulumanon tungod sa inyong mapagampo mga kaigsoon ko des Ginoo usab kamong nagatabang niini materially, financially, no? Sa una sa atong iglesia sa Davao nga diin ang atong makaigsoon na din faithful nga nagahatag sila mga tithes and offerings o gusab sa para sa radio program. Salamat day ha, Pastor Jan Valentin o ang iglesia din sa Kitubod, mga missions ni ini, no, nga diin nag-ayuda usab ni nga itong buluhaton o saban pa na itong mga missions, no? Bisan pagani, just recently, ang mission na to sab dinhi sa Tanawalang. Salamat kayo ha. Ato dinhi nga mga kaigsuonan. O sa uban pa nato nga mga kaubanan nga mga kasimbahanan o missions, no? Salamat sa inyong prayers o padayong pagkatabang din atong bulaton dinhi sa radyo. Now, grabe tong nahitabo nga ay so, no? Ang linog dito sa Russia, 8.8 ang kakusgon, no? Grabe. Katumanan yun ng giingon rebas itong Ginoo sa Matthew 24 nga before siya mubalik magkakahitabo kini. O I do not know sa ni-update karon sa Cambodia o dinhi sa Thailand, no? Nga diin gailog sa ilahang yuta. Gaaway ba? Gira. Maraog doon na to'y development na, no? Marag mag-ceasefire sila. Then, sa bang pang mga lugar maisoon, ano man na pastor? Gani, kining mga panghitabo ang maisoon, katumanan sa scripture. Handa nga kung doon na may panahon sa atong kadasig sa pag-serve sa Ginoo, karon na gyud mo igsoon. Gani, no? Ako pang hinaot nga kini atong programa diri sa radyo, kauban ni Attorney Lemuel. Nga kita mawarningan kung wala pa ta makapangandam, angin nagyong mangandam higala, no? Mangandam mo na diya sa itong kaluwasan, pagpanugyan sa itong kinabuhi diya sa Ginoo, pakiluoy ngadto sa Dios sa kaluwasan nga maangkon nato. Nya ang Biblia wala maglilong, wala magtago na maigsoon. Gitudluan ta sa balaang kasulatan sa mga wala pa makasatig kaluwasan, no? Inulsulan ang mga kalapasan, kasalanan, unya pakiluoy ngadto sa Dios nga din muhatod diha sa atong pagsalig kang Kristo nga mao lagi bugtong makahatag sa kaluwasan. Okay, magsoon, sige. Ito tas pagampo. Happy birthday, hindi po ko malimot. Karong adlaw sila ni Sterliti Omega. Sterliti, happy birthday. Usab kang brother Edgardo Prohelia, din ang napita sa Davao de Oro. O sa kaisoong Rowena Basino, nga usab nag-birthday karong adlaw. Pahinawat ako nga sa pagkatuigan hatag kanyo sa Ginoo. O gatong pahibalo mo igsoon nga ma-reset ang ato ang katubitang dunay mga pastors gikan sa laing pundok. Gumikan niini bang kay daghan magud sila ang nanimuyo sa kabaybayonan. Unya doon na maglagi warning gahapon no tuod nining umabotay nga tidal wave mahitabo na nga nagalanganin sila tungod niya na kana ang tanan na gina sa kanabang programa sa Dios. So i-reset nato ni siya, no? Palig nga karong sunod buwan. Okay, sige, paigsoon. Ato daing midweek service ang prayer meeting karong gabi ha. Ato nga mga kaigsuonan din sa iglesia sa Davao. Anhimo sayo aron nga maka-fellowship ta unya makadala sabtas to mga pagampo ngadto sa Ginoo. Play mo mag-pray sa ang ay di sa ni James di sa Turkey
usab sa kang Brother Imon, Sister Aning, sa inyong mga health condition, sa inyong business hub, no? Pray mag-pray, Ginoo magatabang kaninyo, o sa tanatong mga kaigsunan sa church. Iapin sa pagampo mga igsoon ha, karong bulan sa Agosto, ang mga biyahe dito sa atong Bible Seminar, biyahe na Bohol, o sa ubang pang mga schedules nato, no? There is Mati, o daghan pa, no? Daghan pa nato ng mga gimbuhaton. O sige, ato tas pagampo atong panugan sa Ginoo kining tanan. Let us pray. Father in heaven, salamat again sa imong gagugma, grasya kaluoy, ikaw Lord paday panalangin ing maong bulhaton, o salamat sa paggamit nimo sa mga kaikron sa church, silang mapagampo, o pagtabang sa ni maong radio ministry. Kaya ka mag-bless ni Lord based sa pagani ang mga naas balatian. Extend nimo imong healing hand diya kanila. Bless up Lord diya sila nga naga-birthday, Sir Liti, Padre Edgardo, Welia, bisan pa sa isong Ruina Basino. O tanan-tanan mga kaisunan nga naas balatian, Lord, extend nimo imong healing hand diya kanila. Bless up Lord ang mga elder leaders sa church, sa mga missions, salvation sa among mga unsibla ones. Lord, tabangan mo usab bisan pa kini among nasod. Father, among ni mga pagampo, pagpanugyan kanimo, bless among midweek service and prayer meeting karong gabi. Pinagino sa mensahe nga usab among mapaminawan. Aning mga pagampo namo, pasalamat pagpanugyan kanimo. Sa ngalan ni Jesucristo nga among ginugman luwas, among gisalig kitugyan tanan. Amen and amen. Minus na magsoon ning usa ka pinasayng awit after this atong mapaminawa, no? Si Attorney Lemel. Salamat sa Ginoo. Once again, mga kaigsunan, nining taknaas kabuntagon, ato na sa nga mapamalandungan ang pulong sa Ginoo uban sa iyahang alagad, Brother Attorney Lemel Atop sa first portion. Salamat sa Ginoo sa iyang mga kaayusab, sa iyang pagbantay sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi samtang natulog nining tibok kagabhion. Praise the Lord for this another day of our living. Mga kaigsunan, ako ang pagtimbaya, gusto na ko ipaabot sa mata ko sa karon nga naminaw nining taknaa og sa maminaw og sa kutob sa maminaw nining ato ang programa after posting. Nga bisan asa man kanining dapitan nin ato ang kalibutan kutob sa hidangtan nining ato ang mensahe, mayong buntag, may adlaw kanatong tanan kanimo diha usab. Mga kaigsunan, akong i-shout out kining mga laminaw karon nining taknaa miduyog sa pagpaminaw sa tuang program, The Sovereign Grace Hour. Ato ang i-acknowledge dinhi or ato i-shout out dinhi si Pastor Ray Jaris sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church sa Lupon, og si Brother Boy Gonzaga. Salamat sa Ginoo sa mapadayonon yang pakiguban nga kanato. Okay. Salamat sa Ginoo. So far kanasa ang ato ang mga kaigsunan. Sa pagpadayon mga kaigsunan, di ko maglangay akong ihatag si Brother Attorney Lemel Atop. Sige mga igsoon, mag-meditate sa pulong sa Ginoo, palihog sa pag-abri sa iyong mga Bibles dala sa Book of Proverbs chapter 6, Proverbs chapter 18 verse 6. Naanata diri sa verse 6 ato ang daily meditation. Ingon diri ang mga ngabil sa buang mga magadala kaniya ngadto sa pagkabingkil ug ang iyang baba magapanawag sa mga labud. Diri sa English version, King James version, Proverbs 18 verse 6, a fool's lips enter into contention, and his mouth calleth for strokes. Again, a fool's lips enter into contention, and his mouth calleth for strokes. Kani nga verse maigsoon, particularly sa first phrase, a fool's lips enter into contention,
point out ni tumong ni sa ka tao nga mahilig or ganahan mo sulod sa mga kanang panagbangi, arguments, because of his or her reckless words. Ganahan siya musulod sa kanang away, kanang lalis, tungod sa iyahang mga walay hinungdan nga mga pulong. Ato ang tun-an nga ang usa ka buang-buang based sa Bible is someone who cannot control his or her tongue. Di niya napugnan ang iyang dila. Ganahan siya mo medal sa mga matters nga wala nag-concern kaniya. Bisan pag wala siya labot, ganahan siya mag-apil-apil. And in doing so, siyang pagbuhat niini, he creates strife. Itungod ganahan lagi siya mag-away, mag-apil-apil sa mga butang na wala siya lapot. Sa pagbuhat niya niini, makakita siya og away. And then, ingon diri, and his mouth calleth for strokes. Kay tungod sa iyang mga reckless sa mga pulong, kanang iyahang mga walay pagpugong sinultihan, kaning buang-buang nga gi-refer diri sa Biblia will eventually provoke others to the point nga moabot sila sa violence. Ang usa ka buang-buang nga gina-refer again diri sa Bible, he doesn't just talk carelessly. Dili lang sa iyahang dili lang siya gastorya nga walay paguna-una. Iyang pulong, his words invite consequences. No, iyang mga pulong mudala og resulta sa kasamok. Ang resulta, it could be kanang verbal rebuke, makasabaan siya verbally, o di ka makaguba og relationship, or even physical retaliation. Kanang sungog-sungog na wala sa lugar, o magsinumbagay after, o ang worse, ang uban ay magpinatyanay because just of kanang uncalled words, no? wala sa lugar ng mga pulong. That is why in James chapter 3 verse 5, dira sa Santiago kapitulo 3 versikulo 5, ingon didto nga, even so the tongue is a little member, bisan ang dila gamay, behold how great a matter a little fire kindleth. Susama sa bisan pag gamay kini, pero susama sa kalayo nga dako ang mahimong epekto niini. So ato ang makita-an diri mga igsoon verse, based on this verse, nga ang una, ang usa ka buang-buang mo invite og unnecessary nga mga conflict. Dili naman unta mahimong stress, pero kay tungod sa iyahang dila nga di niya mapugnan, mo create og stress iyaha. Ug ato makitaan nga nadyo mga tao nga some people just can't stay silent. No, even if when silence is wiser. Doon na yung mga tao nga dili kabalo mo muhilom, labi na nga ang paghilom at that time mao ang mas maayong buhaton. So unta dili kita mahimo kaning full diri sa Biblia nga gina-refer. No, na times nga instead of diffusing emotion, instead nga kita ang mahimong pamaagi aron mo ubos ang tension, kay tungod sa mga pulong, mas mo multiply na hinuon ang
kadaot. Also gina-remind ta ani nga verse nga ang kaning mga reckless talk or wala gi hunahuna nga mga storya nani consequences. Mahimong makapasuko sa laing tao, pwede pud nga makakos kini og division, pagtunga-tunga, makaguba sa pamilya, sa friendship, og even kanang makaspark kini og violence, mahimong hinungdan sa away. Muna ang Bible nagatudlo kanato nga kung naadera ang pagkontrol sa ato ang dila, it is a mark, it is a sign of wisdom. No, ang wise man nga gina-point out diri sa Bible, kabalo siya kung kanus-a siya musturya o kanus-a siya dapat mo hilom. O ginapili niya mga pulong nga magdala og kaayuhan, words that can heal, o dili ka to mga pulong nga makadaot. Sige mga igsoon, unta mahimo ning reminder kanato nga we must be always mindful of what we are saying. Especially na ata dira sa naay times nga naay gusto ta mo storya. When we are in anger, so kung kay tang gusto ta mo balos og storya or dili kaha natay gusto ipakita mo gawa sa to ang pagka proud, no? I-control nato ato ang sulti. Sige mga igsuon, mao kato ato ang meditation sa diri gikan sa Book of Proverbs. This time magatuon kita sa mga doktrina sa grasya, the doctrines of grace, and one of it is the doctrine of regeneration. So pipila na ka simana nga mao kini ato ang ginatun-an, the doctrine of regeneration, o ang doktrina sa pagkatao pag-usab. Naanata karon diri sa pag tuon may tungod sa kinaiya sa pagkatao pag-usab, the nature of regeneration. And we learned that regeneration is not accomplished by man's will, o dili ang pagkatao pag-usab mahitabo tungod sa kagustuhan sa tao. And we also learned that it is not accomplished. Regeneration cannot be accomplished by baptism. So wala ta nagatuo sa kaning concept na baptismal regeneration. Aron ang usama luwas, dapat mabautismuhan siya. Kaya kung dili siya mabautismuhan, based on this doctrinal concept of baptismal regeneration, dili siya kasulod sa langit, which is dili kini ang ginatudlo sa Biblia. And then last time ato pong natun-an nga ang being born again or ang regeneration dili kini mahitabo by joining a church or having a religion. So again, ginabalik-balik nato diri, ginabalik-balik ni Pastor Atop whenever or wherever muadto siya sa mga mission, nga dili ang pagsulod sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church ang maong pamaagi aron ang usa maluwas. Daghag mga sekta, mga religion nga mao ni ang ilahang stand nga dapat mosulod mo diri sa mong iglesia aron ka pumaluwas, which is not biblical. Gi-cite na to or gi-set na to as an example
si Nicodemus. No, that's John chapter 3 verses 1 to 10. And this time, very common belief for a man to be regenerated is that he must do good works. No, kani isa sa mga konsepto nga morning halos tanan ginatuuhan nga ang aron ng usa mahimong regenerated o maborn again siya, dapat magbuhat og maayo. Mao ba kini ang tudlo diri sa Biblia. Ato ang tanawon ang case ni Cornelius dira sa Acts chapter 10. Si Cornelius, he was religious, he was generous, he was prayerful. No, sincero si Cornelius diri, mahadlokon sa Ginoo, God-fearing. So paingon diri, he was a devout man and one that feared God with all his house. No, ato ning mabasa diri sa Acts chapter 10. He was even generous. No, ingon diri, which gave much alms to the people. No, naghatag siya og abuloy dira sa mga pobre. And ingon diri, and prayed to God always. No, akong gibasa ang Acts chapter 10 verses 1 to 2. Atong basahon kining, and one that feared God, much alms to the people, and prayed to God always. So ato ang makitaan diri si Cornelius, mga igsuon, nga kung good works lang ang paghisgutan, mga maayo jud nga mga buhat iyang ginabuhat. Again, he was devoted, meaning religious siya, sincere siya sa iyang pagka-religyoso, o he has discipline. Na siya'y disiplina. And then, he feared God. Nagapakita kini nga ginarespeto niyang Ginoo sa Israel. And then, he also gave alms. Naasaya ang pagka-mahatagon, charitable. Kay tungod naghatag siya, he has compassion. No? And lastly, he prayed always. No? Consistent siya sa iyang pag-ampo. Now, ang pangutana, if kanibang tanan nga gibuhat ni Cornelius, it can save him. No? Can these save him? Ang mga maayong kanibang mga good works na gibuhat ni Cornelius can automatically make him regenerated, or mahimo bang kini iyang mga maayong buhat automatic na nahimo na pud siya bagong tao, or na born again siya. Sige, ato ning tun-an sa sunod nga higayon, mga igsuon. No, daghan tag makuha diri sa Acts chapter 10. No, ato ning basahon ahead of time, and no, let's ponder upon this chapter, no, in the case of Cornelius. Kaya ato makit-an diri, mga igsuon, nga ang good works dili jud kini mahimong pamaagi aron ang usa ka tawo ma-born again or ma-regenerate. Sige, ato ning ipadayon sa sunod nga higayon, kay wala naman tayo oras. Bago ako magtapos, no, if you are not yet sure, dili ka pa sigurado sa imong kaluwasan, ang Biblia nagiingon, repent, believe the gospel. Kini inyong kauban, si Attorney Lemuel Atop, together with Pastor Andres Atop Jr., magaingon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat. Salamat sa Ginoo, mga kaigsunan. Sa first portion, padayon nga gidumalahan ni Pastor, our brother, Attorney Lemuel Atop, ug sa mga pagtulunan diya sa Doctrine of Regeneration. Okay, padayon akong pag-shoutout din sa mga kaigsunan nga nagatanaw. Si Nilda Cadorniga Ibanez,
Good morning, sister. O matod pa siyang mensahe. Good morning, everyone. Yes, sister. Salamat sa mga pagtimbay usab sa matag usa kanato. Ug dinhi kay Sister Mildred Tagi, dinhi sa Davao City. Okay, salamat Sister Mildred Tagi sa imong tanaw sab sa to ang or pagpaminaw sab sa to ang programa. Dinhi kay Sister Jix Maricel Amban Bakaling Kabastante. Good morning everyone. God is good all the time. Amen. Praise the Lord. Yes, Sister Maricel, maayo gyud ang Dios sa tanang panahon sa to ang kinabuhi. Salamat sa Ginoo. Kumusta naman mo tanan diha? Taga Kitubon Libungan, sakop ni Pastor John Valentin sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church diha Dapita. Okay mga kaigsunan, dili ta maglangay atong ipadangat ang second portion pinagi sa pagdumala sa ihang alagad usab Pastor Andres Atop Jr. Ang pagsyon natong ipadayon ang paghisgot tiniya atong sermon outline niya usab ang atong paghisgot nining maong iglesia sa ato ang Ginoong Hesukristo nga din gibinlan ni Kristo sa iyang mga pagtulunan apan sa di pa din niya na ari sa takadaliya sa ato ang meditation for today. Proverbio Kapitulo 13. Sige, please turn your Bibles, Book of Proverbs, chapter 13. Then, kagahapon na itong naisgutan ng versikulo 22. Versikulo 22. Iyang pa din ng Solomon, a good man leaveth an inheritance to his children's children. Ang taong taong nagikaluyan sa Ginoo, magtagad good sa iyang of the sinner is ngadto daw sa mga taong daotan, sa mga makasala, sa may ilang ikabilin. Ito bagwa, wala ikabilin. Kaingon pa din na aman sila gina tigom, kini mga taong daotan, dili mabilin ngatos ilahang mga kaliwatan, kundili ang dawat ug makuha sab niya na ang mga taong matarong. Klaro niyo, verse 22. Ang usa ka maayong tao magabilin ug usa ka padulondon na lang sa mga anak sa iyang mga anak. Ug ang katigyonan sa mga makasala gitigom alang sa mga matarong. Sa daw higala, ang katigyonan, ang treasure sa mga makasala gitigom kana alang sa mga matarong. Remember na ko itong giingon ni Haring Aradar ni Job si Job, na siya gisulti maisoon. Bitaw sa taon niya palihok kining Job Kapitulo 27. Nindot kaning giingon ni Job din hiba. Si Job ang namulong itong tarang kadali Job Kapitulo 27. Unya din maisoon sa verse 16 and verse 17. Sa inyo din kay naipangutana din ni Job may tungkol sa mga taong daotan ba. Ingon din sa tanawara guning versikulo saguta sa versikulo 13. Ingon din kini maong bahin sa usa ka taong daotan sa atubangan sa Dios ug ang panulundon sa mga anak sa mga malupigon nga ilang madawat gikan sa makagahom. Verse 14. Kung ang iyang mga anak mudaghan kana alang sa espada ug ang iyang kariwatan dili matagbaw sa tinapay. Wag you blessing, Verse 15, katong mahabilin diha kaniya, igalubong diha sa kamatayon, o ang iyang mga asawa, nga balo dili managbakho. 16, bisan pa, magatigom siya, ang taong daotan og sarapi, ingon sa abog, tindighan na gid, og magaandam og bisti ingon sa yuta nga kulunon. Siya makaandam niya na, apan ang matarong maoy magasulob niya na, og ang mga inosente maoy magabahin sa salapi. Amo na.
no? Later on, ihatag na po sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan. Gahago, gatigom, ug bahandi, alang siyang kaugalingon, pero dili siya na kanabang magpulos, di magpulos kaniya. Kung dili ngadto sa mga taong giandaman sa Dios. Sama ba ni, remember kang, na-example na to na, Pastor? Yes na, although man tumuhurot, si diya sa Genesis chapter 13, bitaw, sa istorya ni Abraham. Kabot siya dito sa Ehipto, sa Egypt. Kabaw, bitang ang Egypt may ison, ang mga tao dito, ang hari ito, bagito mo ilag, matuod nga Diyos. Kay Diyos may ilang nabatunan. Kabot si Abraham dito, ulo, nakasala si Abraham, sa iyang pagpamakap. Pero pag gawas niya maigsoon, kaya nilawaan nga iring isuon na po si Sarah, paggawa si Sari. Pero wala na nahimo adunahan si Abraham, hilabihang kadato ni Abraham. Asa siya kuha ato mga baniya, gikan na po sa Egypt. Gikan sa Egypto maigsoon. Wa man tumahoro tong katigyonan sa hari dito, pero giandam ka to sa hari para kang Abraham. Atong basahon ni aron sa pagpamatuod maigsoon. Genesis chapter 13 onya din sa kay atong kaong kadali kuha man tayong mga example adri sa Biblia. Ingon din sa verse 20 unya nagsugo si Faraon sa iyang mga tao mahatungod kaniya kang Abraham ug ilang gihatod siya sa dalan ug ang iyang asawa ug ang tanan nga iya. Disa takadali sa verse 20 na verse 14 Genesis akong gibasa ko Genesis chapter 13 chapter 12 sorry Genesis kapitulo 12 ingon din og siya nagbuhat 16 og siya nagbuhat og maayo kang Abraham tungod kang Sarah si Pharaoh ang Faraon naghimog maayo alang kang Abraham tungod sa kang Sarah binyag isuon niya ni Abraham si Sarah og siya may mga karnero o pinagi sa dakong paghampak tungod kang Sarah nga asawa ni Abraham. Matong gipatawag ni Faraon si Abraham iyon niya ngano man nga so ang Sarah og siya may mga karnero og mga baka og mga asno og mga ulipon nga lalaki og mga binatunan nga bayi og mga asno nga bayi og mga kamilyo mga kahayupan apan gihampak ni Jehova si Faraon og iyang panimalay pinagi sa dakong paghampak tungod kang Sarah nga asawa ni Abraham. Matong gipatawag ni Faraon si Abraham iyon niya ngano man nga wala ka magtugan kanako nga siya imong asawa. Busa karon talawa ang imong asawa dawata og lumakaw ka so lakaw sila. So chapter 13 verse 1 og si Abraham mitunga sa gikan sa Ehipto padulong sa habagatan siya ug ang iyang asawa ug ang tanan nga iya uban kanya silat og si Abraham dato kayo sa kahayupan sa salapi og sa bulawan. Tama yun nga kung ang Diyos may igsoon gusto niyang panalangin na iyang katauhan kuhaon niya na gikan sa mga tao nga dautan Ginoo po'y tagian ng tanan. Pero dili po na ingon nga kato daw mga hapon sa unang panahon nangutkot la kadabang nangilog lagi mga treasure sa ubang nasod gidara sa Pilipinas niya kita po mga Pilipino ato po itong pangitaon itong kinawat sa pon hindi po na mao sige balik na maigsoon dining ato ang paghisgot sa Proverbio kapitulo 13 versikulo 22 A good man leaveth an inheritance to his children's children, and the wealth of the sinner is laid up for the just. So, basta gani katawan si Ginoong Maigsoon, ginapanalangin ang niya. Sama sa atong nakita example, sa kang Abraham, o sa pang mga bantugang katawhan niya sa unang kapanahonan. O maisugutan na ito ning verse 13. Much food is in the tillage of the poor,
but there is that is destroyed for want of judgment. Sa ibot pasabutan na pastor. Versikulo 23. So, maatuloy tagapatagan. Sige, magsaon. Atong dirita sa ining doktrinang gibilin ni Kristo Diaz ang kaiglesiyahan. Pansali pa din yan na. Ito di ang tagapagtagad ni sa kadali ha. Kining atong sermon outline. No? Guys, ko ta mahitungod ni ining topic nga The Savior of Babylon's Wise Men. Ang manluluwas sa mga maalamong tao sa Babylonia. Based din na sa Daniel chapter 2. Ay so on. Atong first point, the problem. Okay. Ikaduha is the solution. And thirdly, the outcome. So sa ito'y problema, dali atong tanaw mo iso, Daniel chapter 2. Ang problema mao nga ang hari gasugo nga ipapatay tanang mga malamon sa iyahang nasod tungod kay way makahubad siya ang damgo. Apil na dito si Daniel o makabanan nga ipapatay. So, nahibaluan ni Daniel kana sa atong second main point, the solution. So, motto, no? Gibuhat ni Daniel's right decisions. He approached the king's captain. Una na, no? Para siya ayok. Ikaduha, he asked the cooperation of his Hebrew children. Daniel chapter 2 verse 17. Ay siya tabang sa iyang makabanan. O ikatulo, they asked a grace, a mercy from God. Nagapangayo sila tabang kaluoy sa Dios, no? Reputation before God. Manatong nabasa sa Daniel chapter 2 verse 18. Now, sa atong katapusang punto, the outcome. Sa may nahimong resulta ato sa ilang prayer. Mga igsoon, din atong makita nga the dream was revealed to Daniel. Sige, turn your Bibles in the book of Daniel, chapter 2. Daniel kapitulo 2. Unya din sa versikulo 19. Sige, nga sa verse 19. Matod pa din then was the secret revealed unto Daniel. Itong nabiyaan gapo, no? In a night vision, then Daniel blessed the God of heaven. So, dali mo isuon, kay ang sa Ginoo magduwa malaging butang nga matago at tubangan sa Dios. So, kung ang hari nga si Nebukadnezar mismo siyang damgon nalimot siya, di man pwede nga ang Ginoo malimot po sa unsay gidamgon ni King Nebukadnezar. Kaya ang sa Dios may isuon, omnisciente gud siya, nahibalo siya sa tanang butang. Musaway matago sa Dios, o sa patong giitugot niya nga idamgo sa hari. Ni King Nebukadnezar. Gipadayag ka na sa Dios nga to kang Daniel. Niya sa una pong panahon maigsuon, akisulti pa ang Ginoo sa dihang pamakumpito ni Biblia, diba na sa daang tugon, no? Na yung mga pamagi ang Dios sa unya pagpadayag, pakisulti siya sa tao. Pinagig damgo, pinagig paranawon, direct revelation, na sa una. Andre, pinagi og paranawon maigsuon, verse 19 atong gibasa. Then was the secret revealed unto Daniel in a night vision. Gipadayag si Ginoo. Dili ato makita po maisaw ng truth, no? Di na ito masabtan ang daghang mga butang dili sa balaang kasulatan, kundi na ipadayag po sa Ginoo din nato. Kanilang daang doktrina sa grasya maigsoon. Tanawar ko, imagine ko I was converted, I was saved, no? God saved me way back in 1981 or 1982. Then following year, 83, nagsuot ko Bible School Seminary. 3 years after, naghuman ko, no? Sa Bible School, gatudlo po ko. Then it was only in 1991. Imagine, naluwas ko 82. In 1991, usap pa namo na sabtan kining doktrinas grasya nga doon na pagpamili ang Diyos o katawhan katos kaluwasan.
Wag bi verse by verse study gud mi sa daghang mga libro sa Biblia maison. Book of Romans amo nang gitun-an. O sana sa mga subjects nga mo yung tutukan, Book of Romans. Karon na ako nahibaluan sa sovereign grace maison ngano nga wala mo kay tagay-pagtagad ang Romans chapter 9. Ang Roman 9 amo na nang escape gikan sa chapter 8. Laktaw dito sa chapter 10. Kay lisod manggod sabton ang Roman 9. Ay di ay ang Roman 9 maison guys good din sa pagka-sovereign sa Dios. Pagka magbubuot si Ginoo. Wala man na gitudlo sa mga sa una. Kanang pagka magbubuot si Ginoo, gitudlo mao nga ang Dios gamahanan. God is powerful. God is omniscient. God is omnipresent. Sa una, God is eternal. God is love. Pero nga, God is sovereign. Ang Dios magbubuot, wala na maigsoon. Wala na mo na matun pero there is a sovereign grace. Dinhi namo na hibaluan kaming mga estudyante kanya to bisi pa nagpastor na ko tong panahon na nga di ay ang Ginoo magbubuot o sa pagka magbubuot sa Dios ay ang pagka sovereign. Maigsoon why magdikta sa Ginoo. Munang Romans chapter 9 namili ang Dios o katawhan ngadto sa kaluwasan. Namili siya. So, anong nasabtan man tuna mo? O ikaw po siguro karon igsuon. Nakadawat na sa doktrina sa grasya. Dawat mo na aday pinili ang Ginoo nga katawhan nga sa kaluwasan. Tungod ba na kay igmat ka ita, abdi ka ita higala, gapaminaw kita pagayo. Marabay nagwali rin sa radyo ba, basta maminaw rin ka pagayo, masabtan gano'n ni Montrose. Baigsoon, kanang mga kulto, grabe na agatoon sa Bible ba? Mga kulto? Abi nato kita ragid ang gasusi pagayo. Mga kulto, agatoon na sa Bible. Pero talawa ang doktrina sa kaluwasan. Ang sa mga kulto magson, dili mo tuo nga si Kristo Dios. Kung gatuo man nga si Kristo Jesus Dios, nagtudlo ni mga kultuha magsoon, nalay mga tao po na pastor, na may mga nagtuog nga Diyos si Kristo. Pero bilong gihapon sa kining pagkakulto nila. Yun na ba? Kay ang ilang kaluwasan, diha pinagi sa ilang iglesia. Kung di ka mamembro sa ilang church, di ka maluwas. Kung dili ka mabatismuhan, dili ka maluwas. Dili ka maghimo good works, di ka maluwas. Hindi perting kulto ha. O di na paso mo na. So ang pagpakabiro to sa kamatuoran is a revelation from God. Sama sa nadawat ni Daniel sa unang panahon. Nadawat niya ang damgo, nasabtan niya ang damgo ni Haring Nebukadnezar, kaya gipadayag ka na sa Diyos kanya pinagig panahon. Mutana bilag itong mga apostoles at itong Ginoong Kristo, mga tinunan ba? Lord, ngano nga, kana mo, imo man padayag sa plain statement ang imong kamatuoran, pero sa uban, pinagi magsambingay. Hindi po na sa mga tinuran sa atong Ginoo nga to kaniya. Kaya din magulagay sa Matthew chapter 13, verse 1 down to verse 12, verse 9, I mean. Guys, kung tuloy sa Christ, may tungod niya itong the parable of, kanya bang magpupugas? The parable of the sower, magpupugas ba? Niya doon ay upat ka kanang gisaburan sa maong mga binhi. O niya, ningon dahil ang maturunan nga to kanya, verse 10. Nganong pinaagi mga sambingay ang imong pagsulti ngadto sa mga tagagawas, dili siya maturunan ha, ngadto kanila. Sa ito bags itong Ginoo, matur pa ni Christ kaninyo gitugot ang pagpakasabot sa mga tinaguan may tungod sa gingharian sa langit. Apan kanila wala kini itugot. Munang ang tao higala, makasabot lang sa kamatuoran kung ipadayag ka na sa Ginoo kaniya.
kasabot sa trust kung ang Ginoo mag-open siya understanding. Pero di gani maigsoon, pabili ng butas kamaturan. Og salamat sa Ginoo, no? Kay kita diri sa church, og sa mga kabanan mga churches, gipadayag kini mao nga trust. Doon na di siya mga piniling katawhan aron iyang paggaluwason. Bisan pa gani sa iyang iglesia, no? Doon na may pilagi to klaseng pagpili atong sabtan sa buwan nato diri sa ato nga pagtuon. There are 6 kinds of elections in the Bible. Usa niya na kining gitawag nga soteriological election or pagpili, kaluwasa pagpili og mga tao aron iyang luwason. Og doon na po iglesia ni Ginoong Kristo nga iyang gipili nga aron iyang pangasawon. Dili tanang believers maigsuon appeal ni maong iglesia. There is no such thing as universal indivisible church na mo ipagtuo sa uban. Wa po ta magtudlo nga kita di sovereign grace mao ra po'y maluwas. Kita ra pong mga nakatuos tulip, na mga nanggawa sa tuwa maigsoon. Wag kita magduha-duha sa dihang atong giwarningan sila. Ayaw mo padayon pagtudlo anang inyong heresy. Kaya wa gina gitudlo sa mga forefathers. Kada bang di daw ka maluwas kung wa ka matuog tulip. Wala ba na gitulo sa kasimbahan sa Ginoong Kristo. Yan na ay mga kanhi atong mga kaubanan nga nanudlo. Dari sa Digos, dito sa Dakodaw sa Wata, Davao del Norte, naapon dito sa Dinagat Islands of Surigao, ay taga Luzon. Di abot, di ini sila manguhaan ng ilang heresy maisoon, false doctrine, di daw ka maluwas basta wa ka makatuo sa tulip. Heresy rin na, pastor, na kung na pa'y sobra sa heresy, mauna na. Ngalong, ikapot mo sila ng pastor, nga, wa mo ta na gitudlo sa kasimbanan dahil sa itong Ginoo. Mauna. Pataka lang panudlo, ang kaluwasan, mga isoon, na akang Kristo Jesus wala sa pagtuo sa certain doctrine. Kaya kinilaging, hindi po may isang pagpakibalo bitaw na to sa trust. Dili po ni siya yung bigla. Inanay po ni. Hinay-hinay ba? Ang revelation sa Ginoo. Dili mo na bigla. Masay prueba na to nga dili bigla ang pagpakibalo na to sa kamatuoran. Kung dili, inanay kini. Siyempre ni agi mangguta og pagkabata espiritually. Kanya ingon nga mga bata, di pa nato dahil madawat ang mga gahi nga doktrina. Maragapon ko sa physical nga pagkatao. Ano din bata nga gianak kabalo gyud day na sa doktrina. I mean kanang bata nga bag-o na himugso makakaon day na karne di ay gatas pa na, di ba? Mao sa maison spiritually. Hinay-hinay ba? So na yung mga bata parehas pagtuo, save, niya, labi na o gipangkuha na siguro nga matay, nga wa makakabot sa pagtuo sa tulip. Luwas. Isa example, kawatan sa cross, ang eunuko, ay dagang example sa Bible. Paison, huwag man ito nisigutan kining mahitungod sa mga doktrinang gibilin ni Christ ang kaiglesiyahan. Teoras, kung ikaw karon higalang naminaw na itong programa, wala pa sa natin kaluwasan, ay misay, come to repentance, and then trust Christ, saligan mo higala si Kristo, ingon nga imong Ginoo og manluwas. Ang turugma, samang takna, og sa samang istasyon, inyong higalas kahanginan, Andres Atob Jr. Manamilit. Magaingon ang Diyos. Panalangin ka natong tanan. Daghang salamat. Salamat sa Ginoo, mga kaigsunan sa second portion nga gidumalahan ni Pastor Andres Atop Jr. Okay, padayon na to sa pag-shoutout o pagnimbaya. Kining mga kaigsunan nga nagapaminaw ron sa tong live. Dinay kay Sister Rachel Puebla sa Barricos. Sister, good morning mo diha. Kapikas ni Brother Lyndon sa Barricos. Sa imong mama diha, Sister Rachel,
I know maminaw gyud na siya sa atong programa. Ug dinhi kay Pastor Herminio Hiromiano. I think sa Cebu, Pastor, or sa Leyte. Okay. Dinhi kay Pastor Art Riobal, Timi, diya sa Kapatagan, Ligos City. Dinhi kay Mark Jeff. Morning, Pastor. Matut ba siyang mensahe? Okay, good morning, Brother Mark Jeff. Sa imuhang pagpadangat sa mensahe. Salamat sa Ginoo ug padayon kita nga nagapaminaw sab. Dinhi kay Sister Annalyn Pandulo. Okay. Nga nagpaminaw sab sa tuang programa. Okay mga kaigsunan, so far mao kato atong mga kaigsunan nga tong gi-shout out. Salamat sa Ginoo sa mga kaayo gihatag niya nga ni kanato. By the way, this morning, ulang ni adlaw, dito malimot sa pagpanugyan, pagpasalamat, kung mag-ampo gyud sa Ginoo, alang sa iyang giya og protection. Pangayon na to kaniya ang mga panalangin, pangayon na to kaniya ang mga lamdag. Pag giya sa to ang gibaton ni adlaw. Okay mga kaigsunan, hangtod sa sunod nga panahon dungog-dungog na sabta, padayon ta maminaw sa programa. Dinhi sa Sovereign Grace Hour. Salamat Ginoo sa Ginoo tungod sa iyang mga kaayo. Gihatag niya nga ni kanato. Okay? May God bless us all and to God be the glory. Again, maayong buntag sa matag usa ka